Mark, halika muna dito sa dashboard. I want to show you the latest data on our ER turnaround time, or TAT. Yan po ba yung time to physician at disposition time, ma'am? Napansin ko nga po na medyo humaba ang pila sa triage kaninang umaga. Exactly. Our strategic objective is to provide timely and responsive emergency care. But look at our lead measures for this week. Yung average time from arrival to disposition natin ay tumaas ng 45 minutes. Lumampas tayo sa target nating 4 hours for non-critical cases. Ang hirap po kasi ma'am, minsan naghihintay kami ng bakanting kama sa ward o kaya naman matagal ang feedback mula sa laboratory at x-ray. Feeling po namin labas na sa kontrol naming mga nurse iyon. Naiintindihan ko yung frustration nyo. But remember, under the Performance Governance System, PGS, we are looking for process excellence. Hindi tayo pwedeng mag-antay lang. As a nurse too, you are the case manager of your assigned patients. Ano ba ang bottleneck na nakikita mo? Sa totoo lang po ma'am, yung encoding ng lab requests at pagpa-follow up ng results ang kumakain ng oras. Minsan, tapos na pala yung test, hindi lang namin agad na-check sa system. That's a performance gap. If we don't hit our TAT targets, nagkakaroon tayo ng ER crowding. At kapag crowded ang ER, tataas ang risk ng medical errors at bababa ang patient satisfaction score natin, which is a key LAD measure sa customer perspective natin. So, paano po natin ito gagawing strategic output sa IPCR ko? We will incorporate efficiency targets. Target: all stat lab requests must be followed up within 30 minutes of encoding. Action plan: magkakaroon tayo ng point person bawat area na tututok sa dashboard ng lab results. Strategic initiative: I want you to lead the fast-track project for minor cases. Ikaw ang mag-oversee na yung mga level 4 and 5 acuity patients ay makalabas o ma-admit within the golden window. Parang flow master po pala ang magiging role ko? Correct. That is strategic leadership at your level. Hindi ka lang basta nag-aabang ng utos ng doktor. You are driving the process. Kapag bumilis ang TAT natin, mas marami tayong buhay na maililigtas kasi hindi barado ang ER. Ngayon ko lang po nakita yung logic ma'am. Akala ko dati pampaganda lang ng report yung TAT. Para pala yun sa safety at comfort ng mga pasyente para hindi sila nagtitiis sa stretcher sa hallway. Exactly. That is the heart of our charter statement. We are here to provide quality service. So sa susunod na shift, kapag nakita mong tumatagal ang pasyente sa bed 7, anong gagawin mo? Ia-analyze ko po kung nasa ng delay, kung sa lab ba, sa doctor's orders, o sa housekeeping at i-escalate ko po agad para ma-resolve. I'll make sure na pasok tayo sa scorecard targets natin. Very good, Mark. Yan ang PGS mindset. We don't just work, we work with a purpose and a target. O sige na, back to duty. I-monitor natin ang dashboard later. Salamat po ma'am. Mas nakaka-motivate pala kapag alam mo yung impact ng bilis ng kilos mo sa buong ospital.